Hi, Sasa De Vega, third year BS Geography for CSSP Vice Chairperson. Hi. Good afternoon, Ms. De Vega. Your first question is, what is your stand on the CRSRS and what can you say about the result of the referendum? So, yung current CRSRS nga ay nakikita nating flawed. That's why, nung nakarang referendum, I voted for no to the current CRSRS. So, yung naging result ng referendum, syempre, masasabi ko medyo nakakalungkot dahil natalo nga yung no. Dahil ako talaga, pinapush ko talaga yung mga amendments na nanpaman ay talagang pinaglalaban na natin sa Buklod CSSP dahil nakikita ko talaga yung merits ng mga amendments na ito at siguro hindi naman dahil natalo yung no sa CSSP ay hindi na nakikita ng mga students yung merit ng mga amendments. Your next question, what are the implications of an Obama administration in the Philippines? Ayan, siguro sa United States ngayon ay nakikita pa natin na medyo high pa yung mga people dahil nga sa pagkabanana ni Obama at dahil napagtagumpayan nga niya kasi yung issue sa racism, so ganun. So, implications nun sa Philippines, siguro yung administration niya, hindi pa natin siguro makikita yung implications muna sa Philippines this early kasi syempre medyo mabilis kakaluklok pa lang sa posisyon. Pero I heard isa sa mga programs na pinush niya ay yung pagtataas ng taxes sa mga companies na nag-outsource ng labor. So, yung implications dun sa Philippines, syempre yung mga companies kasi na ng mga nasa states ay na dito ay usually mga call centers. So, pero pag nabawasan kasi yung mga call centers dito sa Philippines, parang as UP graduates, kasi hindi lang naman call centers yung pwede mo mapuntahan. So, yung pagkabawas ng mga call centers dito sa Philippines, pwede na siyang sign na hindi tayo dapat mag-push, hindi dapat pag-graduate natin, call centers agad yung parang gusto nating puntahan kasi yun nga, makakuha tayong easy money. Okay, your last question. Patay na si Rustong Padilla, kaya nabuhay si Miss Gandang Hari. Kung papatayin mo rin ang iyong sarili para mabuhay ang tunay mong katauhan, ano yung magiging bago mong pangalan at ano yung magiging bago mong katauhan? Harsh. So, bagong katauhan, so kahit... Saka pangalan. Wait lang yan. Siguro ako si na lang. Kasi gusto ko maging fairy. Tinkerbell. Siguro ako na lang si Tinker Ming. Tinker Ming. Dahil gusto kasi si Tinkerbell, diba, ay siyang maliit na fairy. Gusto kong maging fairy. Kasi yung talaga nung bata pa ako, yung talaga yung medyo ginagaya-gaya ko nung bata ko. So, siguro pag namatay ako, gusto ko na lang maging fairy. Para matupad yung wish ng mga friends ko and crush. Okay, thank you, Ms. De Vega. Thank you. Hello everyone, I'm Jay Bacral, 4th year from the Department of Philosophy, and I'm running for the chairperson position. So, good afternoon, Sir Bacral. First question is that, what is your stand on the CRSRS issue and what can you say about the result? Siyempre, yung stand ng Buklod CSSP dyan, at yun din naman talaga yung dinadala ko bilang stand ko, ay siyempre, kinikilala natin yung mandato nung nakaraang CRSRS. At the same time, ay gusto rin sabihin sana ng Buklod CSSP na ipupush pa rin yung mga amendments na ginawa. Una nga dito yung minimum academic requirement. Ikalawa, yung removal of kasama sa UP. Ikatlo, yung one college, one vote. Yung paglalagay din. Ikaapat, yung paglalagay ng duties and responsibilities of the student region. At ikalima ay yung paglalagay din ng effectivity clause dun sa CRSRS. At kinikilala din na kung meron mang isang sinasabi yung resulta ng referendum, it's the fact that Buklod CSSP is a principled and mature organization. How is it a principled and mature organization? Na ito din naman talaga yung dinadala ng Buklod CSSP for the longest time. At patuloy naman ninindigan yung Buklod CSSP na maipasok itong mga ito sa CRSRS kahit ilang referendum pa yung magdaan. Okay, salamat. Ikalawang tanong, what are the implications of an Obama administration to the Philippines? Siyempre, malinaw na yung pagkapanalo ni Obama ay
pagwasak, kumbaga, dun sa nakikita na hadlang, matagal ng hadlang, lalong-lalo na dun sa pagtingin dun sa mga black. At kung meron mang implication ito dun sa Pilipinas, ay siguro dun sa aspeto na may parang inherent or gradual or ano ba, isang mabigat na pagkakaroon ng pagbabago dun sa pagtingin, lalong-lalo na dun sa usapin ng race. Na hindi ito hadlang para magbigay ng plataforma, ng serbisyo at ng mga iba't ibang kampanya dun sa mga nangangailangan. Okay, so, salamat sa sagot. Okay, so final question. Patay na si Rustong Padilla, kaya't nabuhay si Bebe Gandang Hari. Kung papatayin mo rin ang iyong sarili para mabuhay, ano ang pipiliin mong katauhan at ano ang iyong pangalan? Okay. Kung ako papatayin ko yung sarili ko at pipili ako ng isang character na mabuhay out of me, siguro magiging ako si Jaja Saturna. Jaja Saturna. Dahil gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, she embodies one of the heroes talaga na ina-admire ko. Kasi meron siyang allusion to gender. At yung gender din naman talaga dun, yun sa mga isang kampanya na gusto kong dalhin. At dinala ko nung ako yung CSSP representative to the University Student Council. So, ano pangalan? Jaja Saturna.